Malari, ay yung palagi ko po itong iniisip, yung tungkol po dun sa pagdating po ng time na tutugisin na po, kung may mangyayaring gano'n na pagtugis. Gusto ko pong malaman kung kami po bilang nanasakawan, kasi siyempre po pagka kunyari merong talagang mananakit sa amin dahil dun sa aming pong paninindigan, are we going to defend ourselves? Kasi sabi po dun sa, di ba, yung sa utos na kapag sinampal ka sa kabila ay hindi naman mali na ibigay mo po yung kabila, kundi umiwas ka. So the time po na siguro po in behalf of the Kawan, siguro darating kami doon sa ganung pagkakataon. So iniisip ko po, paano po kaya yung aming defense, paano pong gagawin namin pagka po dumating po yung ganung pagkakataon na talagang yung buhay namin ay talagang ano na po, magiging, anong tawag ito? Magiging ano na po, critical po sa amin. Yun po, palagi ko pong iniisip yun kung ano po ba ang dapat namin pong gawin. Yun lang po, Malari. Ang utos lang naman sa atin, ang limitation, thou shalt not murder. Read between the lines. Yun ang limitation. Thou shalt not murder. Huwag kang magmamurder in literal sense. At repeatedly sinasabi ko, iba ang thou shalt not kill sa thou shalt not murder. Ang iniutos na ipinagbawal is yung murder. You have the right to defend yourselves to the worst extreme. Sina King David may mga kawal. They are armed during their time. Pero hindi ko sinasabing magtambak kayo ng mga armas. No, I am not advising that. Bakit? Somebody is doing the fight for us. Tingnan nyo ang ginagawa ng Russia at China. Sila yung lumalaban, hindi na tayo. Tingnan yung ginagawa ng mga Muslim. Sila ang lumalaban, hindi tayo. So why you worry? Why worry? O sa tingin ninyo, kapag tayo ay tinugis ng dragon with 7 heads, dahil pinablish natin ang Torah and Covenant na ang bida ay Russia at China, sa tingin nyo, pababayaan tayo ng Russia at saka ng China? I don't think so. I don't think so. They will come to rescue. Yan lang, mga kapatid. That is the grand program na ginawa ng Abayahawa. That has been written. Hindi nila masisircumvent yan. So don't worry about, panggigipit. Siguro ko, social sense, in-outcast, hayaan mo na yun. Ipagkibit-balikat mo yun. Politically, inapi ka, hayaan mo na lang yan. Pero kung buhay na ang hahabulin sa'yo, teka lang, ibang usapan yan. I don't think darating dyan. Sila nga, nagpe-prepare, sila daw ang tutugisin. Paano tutugisin Ang tutugis ay Roma Christians Bakit nila tutugisin ang kapwa nila Christian? Nagde-drama lang sila. Feeling nila, sila ang victim. No. Sila ang oppressor. Ang totoong victim dyan ay yung nanghahawak sa covenant. Dahil yun ang reason bakit sila i-oppress, because of the covenant. Sa covenant na yun, sa Revelations, ang sinabi ay 2 witnesses. The 2 witnesses, yun ang makikipaglaban. And who they are now? Sino ba ang kumakalaban sa Europe? The 7-headed dragon ng Europe. Sino ang kumakalaban? Di ba si Putin at China? O di silang 2 witnesses. Ganun kasimple. Okay? So don't worry about that. We will cross the bridge once it is there. Mapagpalang araw po sa inyong mga kapatid, mahal na priest at mahal na hari. Gusto ko lang po ng clarification about sa tanong ko. Ganito po yun. Ako po talaga walang trabaho. Umaasa lang ako sa asawa ko. Ngayon pong September 24, direct natanong ko na po ito ha. Alam ko mahalaga po ang PES
at nalaman ko, at saka mahalaga rin po ang Sabat. So ngayon pong September 24, magkakaroon po kami ng Sabat sa isang pulo na magkakaroon po ng pamasahe na almost lang naman po ng 1K. And then after 2 days ho, 8:26 na. Fest of Trumpet, saan ho ba ako dapat magpunta? Hindi ko po kayang atendan yung dalawang yun. At ako po ba'y may mali sa pagtatanong kong ito? Yun lang po ang katanungan ko. Gusto ko po ng clarification, mahal na hari. Holy walang Sabbath po mali. at Fest. Yes po. Walang mali sa pagtatanong. Ang mali, Salamat yung po. hindi nagtatanong at may sariling galaw. Salamat po. So walang mali dyan. So, kung kulang ang budget mo, pwede kang mag-celebrate ng weekly Sabbath sa bahay. Kung hindi ka makakasama sa New Moon dahil wala kang pamasahe, so be it. Kasi wala ka namang hanap buhay, wala kang income, umaasa ka lang sa asawa mo, sabi mo. But, kung pag-uusapan natin ang Day of Atonement and Feast of Tabernacles, huwag mong isasacrifice yun. Huwag mong aanuhin yun na hindi i-attend kung pera lang ang usapan. Kaya ang sagot ko, just make yourself available. Huwag kang kukuha ng schedule sa mga araw na yan. Huwag kang magkukumit na may lakad ka or whatever. Basta just make yourself available and coordinate sa chapter coordinator ninyo kung ano ang sitwasyon mo. Yun lang. Yun lang ang gagawin mo. Malinaw po at maraming po salamat, mahal na hari. Happy Sabbath Day po, mahal na hari, at sa lahat po. Tanong ko po kung ang verse po na Revelation chapter 16 verse 12 ang nagaganap po na tagtuyo sa mundo ngayon. Ang sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. So yun po ang katanungan ni kapatid na Blissy. Okay, good. Napakaganda ng tanong. So ang sagot ko dyan ay kung natupad na, ang sagot ko ay hindi pa tapos. Natutupad pa lang. Nagsisimula pa lang matupad. So there is a symbolic meaning. Allegorically. May symbolic, may literal. Kung titingnan nyo, itong rivers na sinabi nilang, itong river na sinabi nilang Euphrates, the Euphrates, the Tigris, is actually, yan po ay maliit na sanga lamang ng Hiddekel. In original, Hiddekel talaga ang sinasabing matutuyo. At hindi lang ang Euphrates. Kasi ang Euphrates is maliit na sanga. Gahibla lang yan na sanga ng napakalaking Hiddekel River. Ang Hiddekel River ay mula dito sa silangan papunta sa kanluran. Across Asia. That is a water system. So ngayon, itong mga heat waves na ito, ano ang sabi? Sa panahon na umaaksyon ang two witnesses, sa panahon na umaaksyon ang two witnesses, magkakaroon ng plague, magkakaroon ng famine, tagutom, magkakaroon ng tagtuyot, magkakaroon ng hailstorm. Hindi ba't nangyayari ngayon? Tingnan yung Europe.
Naglalagablab ang kanilang mga kagubatan. Wildfires. Mismong word for word na isinulat yan sa Revelation, wildfires. Which is, nung nag-revise kami, isiningit namin ang heat wave, tag-init. Bakit namin inayos? Kasi nasusulat din naman na iinit ang araw ng makapitong beses. So heat wave po yun. At kasunod nun, magkakaroon ng mga wildfires. In fact, ano ang sabi? 1/3 ng kagubatan ay masusunog. Kindly help me out. Anyone na may access doon sa sinabi ko, pakibigay ang verse. Kung saan nasusulat na 1/3. So ngayon, try to monitor ninyo ang events na nangyari ng heat wave. Umaabot ng hundreds of thousands hectares na ang nasusunog. So despite na nagkakaroon ng heat wave across Europe, affected ang commerce nila. Kagaya ng Rhine River, hindi madaanan ng mga cargo ship na nagdadala ng mga supplies, mga goods. Anong epekto? Nabibigyan ng chance ang two witnesses to strike. Pinutulan ng Russia ng gas supply. Tinarhan lang sila ng 10% or 20%. So kung nagsusupply noon ng 120 na lang ang ibinibigay ngayon sa Germany and elsewhere to Europe. At sinang-ayunan nyo ng panahon. Sabi ng Germany, di kukuha kami ng coal, natuyo ngayon ang dadaanan ng coal na river para maihakot. So hindi ba nabigyan ng paraan ang Kings of the East na maisakatuparan kung ano ang nasusulat sa Bible? Matagal ko nang sinabi, magugutom ang Amerika at Europe. Magkakaroon ng economic crisis. Sinasabi ko na yan noon pa eh. And now, it's happening. Paano isinasakatuparan ng Abayahawa ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga prophets? Paano? Sa pamamagitan ng mga president, mga kings mula sa East. Anong ginawa ni Putin? Di ba? Trinigger niya, kinalapit niya. O ayun. Nagkaroon ng recession. Europe, America. Although puro propaganda sila ngayon. Ang Russia daw ang nagugutom. Hindi magugutom ang Russia. So, heat wave, hailstorm, nagsasalitan, wildfires, nangyayari, famine, nangyayari, nagsisimula na. Ano pa bang palatandaan ang hinihintay nyo? Hindi ko maintindihan kung ano pang signs ang hinihintay nitong mga ayaw maniwala sa mga sinabi ko. Sabagay, hindi talaga lahat maniniwala eh. Bakit? As in the days of Noah, life goes on until destruction comes. Revelation 8:7, mahalari. Revelation 8:7. Tingnan nyo yan. Yep. So yung mga chapters, iba-ibang chapters sa Revelation, hindi po yan yung hihintayin muna matapos itong isang chapter at mangyayari yung susunod chapter. Hindi po, simultaneous yan. Sabay-sabay na umaarangkada yan. Hindi lang mapagpatong-patong sa chapter, sa kasulatan. But these are events na overlapping each other. Kaya kailangan maalam nyo ang pattern. Pakibasa po ang Revelation 8:7, revised Torah natin. At i-compare nyo doon sa NIV.
Never in history ng mundo nangyari itong nangyayari ngayon. Never in history. Sabi nga nila, in more than 100 years, walang nangyaring ganito na heat wave and wildfires. So nagko-coincide habang umaarangkada, gumagalaw ang two witnesses. See? So can somebody flash Revelation 8:7? Kamahalan, basahin ko po ha. Revelation 8:7. The first priest sounded his harp, and there came hail and fire mixed with blood, and it was hurled down on the earth. A third of the earth was burned up, a third of the tree were burned up, and all the green grass was burned up. Yun lamang po, kamahalan. Okay. Wildfires ang tinutukoy. See what is happening? Habang tayo ay nagbublow ng shofar dito sa silangan, anong nangyayari sa kanila doon? Di nyo napapansin? Sige, pansinin nyo. Habang nagbublow tayo ng shofar dito sa silangan, habang nire-revive natin ang kingdom, gumagalaw at kumikilos ang two witnesses, at ang Mother Nature, ganyan ang nangyayari sa kanila. O hindi ba't na-fulfill? Tingnan nyo. Nagsasalitan ang hailstorm, drought, wildfires, 1/3 ng kagubatan nasusunog. Hundreds of thousands hectares na ang nasusunog. Greece, Portugal, Spain, France, buong Europe affected, and down hanggang sa Amerika. O dito sa ating bansa, nag-wildfire ba? Wala naman, di ba? Oo, uminit sa atin, pero konti lang. Meron pa po, mahal na rin, Ezekiel 20, 45 to 49. Pakibasa. Yung ano sana, yung revised na lang po, si Presno na ito. O gusto niyo po yung sa mga kapitulo numero. Pristeo, wala po akong Ezekiel. Si ano po, si Pris doon po meron nun eh. Wala pa po akong Ezekiel. Sorry. Pero kung i-allow po ninyo, pwede po naman. Basahin ko. Wait lang. Sige. Okay, sige. Mas maganda po yung revised na po. Ezekiel 20 verses 45 to 49. Terrible flames. 20? Chapter 20? Chapter 20. Chapter 20 verses 45 to 49. 45 to 49. Oh. Yes. The instruction of Yahweh came to me, Son of man, set your face toward the south, preach against the south, and prophesy against the forests of the southland. Say to the southern forest, hear the instruction of Yahweh. This is what Yahweh Al-Hayam says. I am about to set fire to you, and it will consume all your trees, both green and dry. The blazing flame will not be quenched, and every face from south to north will be scorched by it. Everyone will see that I, Yahweh, have kindled it. See? Anong ginagawa? Eroplano na ang ginagamit nilang pang-extinguish ng sunog sa mga forest. Eroplano lumilipad, helicopter lumilipad para lang apulain yung apoy. Naaapula nila, hindi. See? It's happening.
O sa Revelation, ganun din. It's happening. So, yan po mga kapatid. I hope you are learning something. Hindi natin ito gusto, pero yan ang nakasulat. Okay? So I hope I answered the question. Salamat. Tanong ko lang po, kung magkasala po ba kung hindi na active ang asawa at anak ko, bagaman sila ay nakapasok na sa covenant pero hindi ko mapilit na sumama sa akin ngayon. Nagkasala po ba ang kanyang asawa at anak, hindi niya nasama sa ngayong Sabat? Kasala po ba siya? So yun lang. Hindi po siya kasala, pero nagkukulang. Okay. Priest, aming Prime Minister, go ahead po. Opo. Maraming salamat, sis. Mahal na Hari, kaugnay po doon sa tinalakay nyo kanina-kanina. Meron po ako itatanong sana tungkol po doon sa, di ba, nag-a-assume nga ng role yung two witnesses, China and Russia, as para mga judges sila. So, it is also possible po, mahal na Hari, na kayo po in the kingdom ay nag-a-assume naman ng role as witness. Kasi po, dahil sa yung covenant ay nandito sa kingdom, nasa inyo po, at dahil dyan ay alam natin yung nangyayari. Yung significance ng lahat ng nangyayari yan sa mga bahagi niya ng mundo, particularly dyan po sa mga boundaries ng bawat territories. Lumalabas po parang kayo po ang nagiging witness na nagte-testify. Sa ngayon na yan, mga pangyayaring yan ay bahagi ng revelation. Bahagi naman nangyayari sa end times. At dahil po sa mga testimony ninyong yan, naunawaan po yan ng marami. Lalo na po ng mga kapatid namin dito sa kingdom. So pwede po ba na isipin din natin na kayo po ay nagsiserve na witness and now you are proclaiming na yung mga yan nangyayaring ay bahagi po ng mga mangyayari na nasusulat din po sa mga kasulatan. Honestly bro, pag tungkol na sa akin ang tinatanong, nabablanko ako kung anong isasagot ko eh. May mga bagay na ayaw kong tanggapin sa sarili ko. Alam niyo yan. Opo, siya nga po, mahal na. Tingnan na lang natin. Only time will reveal kung ano ba yung nagawa ko. Okay, opo. Salamat. Let's allow more time. And then let us look back. Mm-hmm. Kasi pag nangyari na, nagawa ko na or what, tapos lumipas ang kunwari, 1 taon, doon pa lang nag-sink in din sa akin eh. Kagaya ng pag-reveal ko ng covenant, kagaya ng pag-reveal ng priesthood. Nung time na pinaplano ko yan, parang, alam mo yun, what authority do I have para gawin ito? Anong kakayahan ko? Wala. So vlogger, sabi ko ako'y vlogger lamang, narrator, something like that. Pero nung kino-convince na ako nung may mga nauna pa sa inyo, kaya lang nakakalungkot, wala na sila. Sabi nila, ikaw ang mensahero, ay teka lang, parang hindi naman eh, wag ako, walang ganyanan. So hindi nag-sink in. Taon ang lumipas bago nag-sink in sa akin. Kasi nag-look back na ako, nga naman itong mga pinagagawa ko, ano bang nasusulat? Yung messenger is yun daw ang gagawin eh. Nagawa ko yun eh.
So ako nga siguro, and it takes several months na naman kasi andun yung baka ako nga, pero parang hindi eh. Baka kasalanan itong tatanggapin mo, aakuin mo sa sarili mo na ikaw. So ako lagi sa plate, wag ako. Parang ganun. So sa akin mga kapatid is siguro ko it's too soon. Maybe na-observe ng iba pero sa akin ayoko. Ipagpatawad mo Prime Minister. Opo, Mahalari. Pasensya na po. Obserba na lang kayo muna. Okay, salamat po Mahal Nari. Very very revealing at talagang papunta doon eh. Ngayon naman ang ating pinakahihintay, ang ating mahal na hari, King OHC. Mahal na hari po, ang iyong blessing po ay amin pong hinihingi. Maraming salamat kapatid. Bago ko ibigay ang pagbabasbas, nais kong batiin yung mga nasa simulan ko sa Sorsogon, Albay, Pilar. Kaya ko kayo na special mention kasi gusto kong ipaalam sa inyo na patuloy naming tinatrabaho yung isang property dyan upang magkaroon ng sentro ang Sorsogon, Catanduanes, Albay, Masbate. So, napakaganda po ng location na nakuha natin. That is 3 hectares. Time will come na dyan po kayo magtitipon-tipon kapag may malakihang fiesta, kagaya ng Feast of Tabernacles. Kukumplituhin din natin yan. Merong source of water, electricity, pero hinay-hinay lang. It would take 6 months to 1 year, ang sabi ng abogado, para muling issue ang titulo ng lupa na binibili natin. So that is what we are waiting for. So sa Lunes, isasampa sa korte ang petition for the reissuance of the lost certificate of title. Then thereafter, ipapaubaya ako na sa inyo, sa inyong pamamahala, Masbate, Sorsogon, Albay, and Catanduanes. Pagtulong-tulungan nyo, pag-aralan nyo kung anong pwedeng gawin dyan. That is 3 hectares. So sa Sorsogon, although hindi pa malinaw ang papeles, yun lang ang sumasagabal sa atin. Pero may ina-acquire din tayong property para sa House of Prayer sa sentro mismo ng kalagitnaan ng probinsya. That is Huban. Sana maayos ang papeles. Hindi budget ang problema dyan, kundi papeles ng may-ari ng lupa. Kaya hindi natin maipush ang pag-acquire. Hindi titulado at hindi malinaw yung sino ang legal owner talaga. Although isa sa mga anak, kaya lang marami silang magkakapatid eh. So kailangang ayusin pa. Then of course, sa lahat ng mga chapters, let me recall Davao, Dabnor. If plans will go right, Priest Rodelin is planning to go home. Gusto kong alagaan niya muna ang dyan, ang Dabnor chapter. Dahil ayoko nang maulit yung Muntikano nang mawasak ang chapter.
After all, si Priest Rudy rin ay kasama sa mga unang priest, the first batch of priests na na-anoint ko with the primary purpose na may mga ngalaga sa Davnor. Yan ang isa sa pinakamalaking consideration. Kaya inanuhan ko kaagad na magkaroon ng priest dyan sa Davao area. So, I want Priest Rodrin to focus. I-focus niya muna yung attention para ma-build up ang strength of unity ng Davnor and of course the neighboring chapters. Jensen, hindi kayo nawawala sa isipan ko. Then, sa Kasili, ongoing and tuloy-tuloy, smooth ang flow ng construction ng ating temple. Funding is dumarating sa panahon na kailangan natin. Pero patuloy akong nananawagan sa kapatiran na sa abot ng ating makakaya, ibuhos natin kung ano ang pwede nating ibuhos para mapabilis yan. So, wag po tayong maghintayan na si ganito, mayaman naman siya ang magbigay. Wag po ganun. Tulong-tulong po tayong lahat. Dahil yan na ang pinakasentro, worldwide center, the seat worldwide. Diyan na po sa Kasili. Then Quezon and Daet. I'm not so much worried about Quezon, Daet, and Kamsur. Soon, magkakaroon din kayo ng feast site malaki. Si Priest Senina ang bahala doon. Actually, pinapaubaya niya ang 23 hectares para magamit natin for whatever purpose. So, just remain sa family ni Priest Senin. Maging matatag lang kayo. Makarating sa akin yung nagsisimulang alingas-ngas na iniintriga kayo ng scammer. Pambihira naman kung sino pa ang nagbibigay ng malaki, siya pa ang ginawang scammer. 23 hectares yan, magkano ang halaga niyan? Hindi yata bababa sa 500 million yan kung bibilihin natin. So hayaan nyo na yan na mga intriga, just go on, focus lang tayo. Then sa Visayas, alam ko, Negros ba o Mindoro, merong isang taga Hong Kong na nagdo-donate ng lupa for house of prayer. Wala akong authority sa kanya na pangalanan siya dito. So hindi ko muna pangangalanan. But she is in Hong Kong chapter para sa H Open News. So don't worry so much. Then Palawan, I'm not hearing so much about you. Parang lumalabo kayo sa paningin ko. Ano nangyayari sa inyo? Magparamdam kayo. Sa North, Pangasinan is doing well, going up. Nandyan si Priest Simri, ang inyong very dedicated priest. Wala naman akong nakikitang problema doon. Cavite,
maintain kayong mga remnants dyan. Maintain your light. Yung lingas ng inyong mga ilawan, lalo niyong pagtibayin. NCR, not so much of a problem. I'm not hearing any problem sa NCR. Rizal, I hope everything is fine sa inyo. Sa international, Hong Kong, I'm praying that everything is well with you. Medyo merong kunting ano lang in terms of harmony. But I trust that you can patch that up. Overcome your individual differences. Whatever is the shortcoming of the other, be a strength to support. Middle East, US, Europe, Germany. Kung may natitira pa tayo sa Germany, ay parang meron. Ireland, I am not sure kung meron. UK, meron pa tayo dyan. Meron tayo dyan. Malaysia, Thailand, I have no problem with Malaysia and Thailand at the moment. Japan is doing well. Taiwan, I hope maging watchful kayo dyan sa Taiwan of what is happening. Taiwan and Japan. China, I don't see any problem with China. Pero kung ano pa man, may problema kayo, just let us know. So after the printing of the Torah and Covenant, how we wish matapos namin ngayong September, sabi ko nga sa mga kasama natin sa revisionist, kung ang problema lang naman is mga kunting kama period or ano, maybe we can let go para umandar ang first printing. Kaya lang marami tayong mga revisionist ang perfectionist. So talagang sinusuyod. But we are doing our best to finish this on deadline. Kasi hindi man lumabas agad-agad as physical book, yung may papel, for sure we're going to have this released in electronic form. Apps, mababasa nyo sa mga cellphones ninyo. Mas mabilis ang paglaganap nito. But then we're going to have a printed copy, of course. Dalawa yan, natatakbo. Then as to the coronation event, that would be next year. We have 1 year to prepare. Pero sabi ko sa committee, the Regalia Committee is simulan na kung ano ang pwedeng gawin na, wag nang ipaghintay mula sa mga smaller details, basta kung ano nang available na pwede nang gawin na. Then gusto kong suportahan ang panawagan ni Brother Mark. Yung may mga talent dyan sa inyo, artistic talent, mula sa pagtatahi, embroidery, painting, printing, kung ano pa man yan na kailangan ihanda, si Priest Mark ang nakakaalam. Simulan na, pagtulong-tulungan na, may mag-volunteer na sana. The term ng pag-volunteer natin is until after the coronation. So, coordinate lang kayo kung anong time, anong days ang available ninyo. The Regalia Committee is in the process of organization. So more committees will come up, mga ways and the means committee. So nandun tayo sa proseso na yon. Then, what else?
The setting up of the ano, yeah, ito ang isa sa iniintriga, the crown in the scepter. So, yung sa akin lang, yung mga gustong magbigay, because it's only not crown, the scepter, hindi lang na-enumerate yung mga paggagamitan, but we have a lot to prepare. Mga items, gaya ng sinabi ko noon pa, mga items sa temple is gold. But I have an instruction kay Bro Mark, kahit silver, okay na. Tapos may ano na lang na gold siguro sa margin. Yun, sa mga gilid, ganun na lang, parang, accent. Aba will understand it. So, yung mga a-attend sa coronation, I encourage na by March next year, mag-confirm na kayo. We will give the date of the coronation later on. Pero parang meron na yata eh. It's on the Feast of Tabernacles. A day before the Feast of Tabernacles. So 1 day before the Feast of Tabernacles, 1 or 2 days, will be the coronation. And the first visit of the king to the tabernacles will be made after the coronation. That's after the coronation, Feast of Tabernacles. So the king will join you in the Feast of Tabernacles. So may nakaligtaan ba ako sa mga chapters? Samar, yung dito sa east side, Samar, I'm not updated yet. Yung mga hindi ko nabanggit, I'm waiting for an update. But overall, hindi ko man nabanggit because 130 plus na kayong chapters. Rest assured na walang naiiwanan, walang namimenos, pantay-pantay po ang tingin ng pamahalaan na mamahala sa taas sa inyo. So just coordinate with us. Although at this time, sinuspend ko muna ang construction ng mga HOP. Tsaga-tsaga lang muna tayo kahit sa bahay. Or kung nakagawa ng makeshift, let it be. Ang focus kasi natin, all resources, finances are all focused on the temple at this time. So kapag naitayo na ang framework, ibig sabihin finishing touches na lang ang kulang, may bubong na, may dingding na, may flooring na, and the interiors na lang ang ginagawa, then we can resume the construction of House of Prayers. So makikita nyo naman. And before I give, I will give the blessing. Pero I want somebody, meron ba yung latest na video na pinadala sa akin ngayon? Can somebody play it? Kanino ko pwedeng i-pass ito? This is just this morning. Sino ba ang pwede kong pagpasahan? Na pwedeng mag-share. Bro John, are you there? Press dato. Bro Tale, paki-ano na lang kung sino ang pwedeng mag-share. Ito lang may mga contacts ako dito eh. Priest Senen.
Si Bro Tali po, mahal na hari, ay nagtaas ng kamay. Okay. I am sending the video here. Then I will give the blessing. Nakay Bro Tali na yung video. Thank you very much. So mapapansin nyo mga kapatid, medyo hindi pa ganun ka
hindi nyo pa gaano ma-appreciate yung development kasi ang bulk ng naging trabaho niyan is yung sa laying of the foundation all those days. Pero pag nakumpleto na ang mga foundations niyan up to the last post, hanggang doon sa pinaka huling hukay ng haligi kasi malalim ang mga haligi niyan. Pag natapos 'yun, tapos yung groundworks na yan sa foundation, pati yung mga repropping, mabilis na po ang pag-akyat niyan pataas. Doon nyo na ma-appreciate na, parang ang bilis. Right now, isip nyo parang ang bagal kasi ang much of the work is nasa ilalim ng lupa. So we are strengthening the foundation. Malalalim po ang hukay ng bawat haligi. So if I'm not mistaken, there are 42 pillars hanggang sa yan. Then yung ilalim niyan is parang may parilya pa na sisimentohin. So may mga kabila pa doon bubuhusan to strengthen the flooring. So thereafter, ma-appreciate nyo na, lalo na pagka naitayo na yung 12 pillars paikot ng temple. Napakaganda niyan, mga kapatid, and you will be proud, even at least to your heart, to your family, and to your children. Nasasabi nyo, hey, we are part of that. We have contributed to that. And more so, higit sa lahat, pag humarap kayo kay King Yahweh, you have that feeling na parang hindi ka nahihiya. Dahil kahit hindi mo man sabihin kay King Yahweh, pagharap mo, alam niya na itong taong humarap sa akin ay nagsakripisyo para sa aking temple. Yan lang po mga kapatid ang isipin nyo. Then thereafter, in one way or another, hindi man natin napapansin, hindi nyo man napapansin, bumubuhos pala ang pagpapala sa inyo. Walang nagkakasakit sa pamilya. Kahit papano yung mga pangangailangan ninyo ay naandyan sa panahon na kailangan ninyo. Kung kayo ay nagigipit, may biglang dumarating na sasaklolo, those are all blessings. Kaya nga, ang ating Aba, kapag nagbigay ng pagpapala, minsan hindi natin namamalayan eh. Nalalaman na lang natin na may pagpapala palang ibinigay kapag binawi. Halimbawa, you are being given a good job. That is a blessing. Hindi natin napapansin na ang magandang trabaho pala na binigay sa atin kahit hindi ganun kataas ang income ay stable, kahit contractual ka ay nare-renew ka. That is a blessing. Ang iba hindi napapansin yan. Bakit? Iniisip kasi nila na sa sarili nilang pagsisikap yun. Mararamdaman lang nila na yan pala ay blessing galing kay Aba sa panahon na na-terminate sila at hindi na nakakabalik at naghahanap ulit kung saan makakapasok pero nahihirapan. That is the time na magbabow down at hihingi ng tulong sa Aba. Huwag pong mangyari sana sa ating mga kapatid dyan. Yesterday, not last time. May isa tayong kapatid, tinatawagan ko, hindi niya masagot ang phone. Sabi niya, Manari, pasensya na. Kasi ako'y namimitas ng siling labuyo para maibenta sa palengke. So parang kinurot ang puso ko. Sabi ko sa kanya, sis, naghihirap ka ba? Kinakapos ka pa? Bakit hindi ka magsabi? Wala ka na bang makain? That's my thinking. Pero sabi niya, hindi po. Tinanim ko kasi itong mga sili na to, sayang naman. Biyaya ng Aba, ang gaganda ng bunga. Ibebenta ko sa palengke.
para ako'y may maibigay kay Aba. Count every blessing na tinatanggap ninyo mula sa magandang pangangatawan. Mga oportunidad. Count, bilangin ninyo. At doon nyo lang makikita ang laki pala ng ibinibigay ng Aba sa akin. Tingnan nyo yung mga anak ninyo. You are spared from diseases. Pagdating ng oras, may pinagsasaluhan kayo. Count every blessing. Mula sa mga blessings na yun, kumurot kayo ng kunti. Ibalik nyo kay Aba para sa temple. Hindi po para kay King OHC. Para sa temple ni Aba. Ang temple po ay hindi akin. Atin po. Atin. At yan ay handog natin at paghahanda. Para may babalikan si King Yahawashai. Tandaan ninyo ito. Sinabi ni King Yahawashai na kapag may nagsabi sa inyo na ako'y naruroon sa isang inner room, na ako'y naroon sa ganitong lugar, huwag kayong maniniwala. Bakit? Saan siya pupunta? Sinagot ni Prophet Malakay, siya ay pupunta sa templo na inihanda para sa kanya. Malakay chapter 3. Tandaan po natin yan. Kaya ang ginagawa ninyo, pagsasakripisyo or what, hindi po para sa akin yan. Hindi ko hinangad dyan. Hindi ko hinihingi sa inyo. Pero ako'y nagsasalita ng ganito para ipaabot sa inyo kung ano ang hinihiling sa atin ng ating King Yahawashai. Kapalit ng mga pagpapala na ibinibigay niya sa atin. Tingnan nyo na lang mga kapatid. Sa ibang bansa nasusunog ang mga kagubatan. Kinakapos na ng tubig. Pero tayo dito, pumapatak ang ulan, may naiinom tayo. Hindi tayo natutusta sa init. Masama man ang ating paligid. Pero ano ang sabi ni King Yahawashai? Kagaya sa Sodom and Gomorrah. Alang-alang sa mga kunti na sumusunod sa akin, hindi ko sisirain ang lugar. That is happening sa ating lahat, sa ating bansa. Walang bagyo na kagaya na nangyari na maraming nabulok at hindi mailibing-libing. Wala po. Mula nang tayo ay nagsimulang tumangkilik sa covenant. Mula nang sinimulan nating itayo ang temple, wala pong major calamity na bumagsak sa ating bansa. Na katulad ng mga nangyayari noong Undoy, yung nangyari sa Tacloban, sa Leyte, wala po. Count every blessing. Maging masama man ang bansang ito, pero tulad sa Sodom and Gomorrah, alang-alang sa kunting naririyan na sumusunod at pumupuri sa akin, hindi ko sisirain ang bansang yan. It is happening to us. Walang heat wave. Walang major typhoon. Walang hurricane. May lindol pero hindi hinayaan na isa man sa atin ay mamatay sa lindol. Nitong nakaraan. Wala. Walang tidal wave. Sa kabila na ang ating bansa ay nasa ring of fire. Hindi matibay ang pundasyon ng bansang ito in terms of geology. Lindunin lang ito, lulubog lahat ang mga isla nito except Palawan. Pero bakit nananatiling maganda
ang ating klima. Oo, umiinit. Dahil yan po ay init singaw nang galing sa init sa kabilang lugar. Pero hindi talaga sa atin ibinagsak ang heat wave. Hindi po. Muling pinatunayan ni Aba, mamatay man ang nasa harapan mo, mamatay man ang mga nasa likod mo, nasa kaliwa mo at nasa kanan, iingatan ko kayo. Sapagkat kayo ay sumusunod sa akin, sa aking tipan, at pinakakambanal nyo ang aking pangalan. With that few reminders, mga kapatid, give back. Give to Alahayam what is for Alahayam. And let me pronounce ang patuloy na pagpapala, pag-iingat, pagbibigay ng ating mga pangangailangan, kalusugan, sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyong lahat, lalo na sa inyong mga nagpapagal, anuman ang katungkulan na inyong ginagampanan ngayon, tumbasan nawa ng abayahawa ng kaukulang pagpapala. At sa mga bumabatikos sa unang pagkakataon, hinihiling ko na ibigay ni Abayahawa, King Yahawasay, ang karampatang parusa sa pinakamaagang panahon sa mga taong wala nang ginawa, kundi sirain ang maganda nating itinatayo. Sa unang pagkakataon, hinihiling ko, pinakakawalan ko din. Kung matatawag man yan, I curse. Let it be. Yan ang prayer ko. Dalawa lang. Sa mga sumusunod, pagpapala. Sa mga kumakalaban, sumpa. Yan ang nilalaman ng Deuteronomy. Hindi akin. What has been will be again. What has been done, let it be done again. Be blessed mga kapatid. Shalom. Shalom.